peso sa isang tindahan dyan sa Divisoria, Maynila. Tinanggi naman ang naturang babae na alam niyang peke ang perang pinambabayad niya. Reklamong illegal possession of counterfeit notes ang posibleng kaharapin ng suspect. May katapat siyang parusa na di bababa sa 6 na taong pagkakakulong. Kaya naman doble ingat at mas maging makilatis po tayo sa pera. Kung wala kang ultraviolet lamp, narito ang ilang tips para ma-spot nyo ang peke. Sa 500 peso bill halimbawa, hanapin lang po yung tuldok sa pinakamata ng imahe ni Ninoy. Magaspang din daw ang tunay na pera kapag sinalat. Manipis ang papel ng peke, di gaya ng tunay na mas makapal at may hibla ang papel. Tignan din kung nakaimprenta ang halaga ng pera sa security thread nito at ang kulay ng tunay na pera maliwanag. Maaari rin kumuha ng puting papel at ikikiskis dito yung pera. Kapag humawa po yung kulay, tunay ang pera, pero kapag hindi, peke po ito. Oy, ang galing nun. Oo. Paano pag marami kayong nagkiskis nun, papasa-pasa, hindi kayo maubos na kulay? Alam mo, kahapon sinubukan ko ilang beses na Ay, ikaw kiniskis pala ko. yung ala ko suspect yung nakaputi. Hindi, ako yun. Ikaw pala Nag-interview. yun. Okay. Hindi, ang galing. Pag kiniskis mo, talagang magmamarka siya. Tapos ilang beses, kaya lang kailangan mong gamitin yung kuko mo. Kasi kung yung daliri mo lang, hindi siya masyadong hahawa. So, yan. Kuko talaga. Tapos gaganyanin mo. Pag kasama niyo si Pia, na mag-check para sa inyo, Pia. Ako na lang. Sa akin yung ibigay. Pero yung peke iba, pag ginawa mo, may security thread din. Meron silang parang yung violet Nagaya thread. din eh, di ba? Oo, pero pag tinapat mo sa ilaw, wala sila nung yung parang shadow, yung security mark. Pero ang yung red, parang pinaka pareho lang. sinasabi ng Bangko Sentral, pag makinis at talagang mali, yung Masyadong maganda. hindi siya magaspang, peki na yung kasi abaka gamit eh, di ba? Yung mga dahon-dahon yan eh. Hindi siya yung papel eh. Kasi pag peke, papel yan eh. Hindi imprenta. Hindi na makuha yung materyales, di ba? Halo-halo yun. Dala tayo ng UV light. Kahit saan may light tayo. Minsan yung mga lumang-lumang papel na pagkakamalang peke. Kasi ako nabiktima niyan, galing pa mula sa ATM, binayad ko sa gasolinahan, tinanggihan peke. Oh, no! So, kinuha ko ulit, tapos binalik ko sa bangko, Bangko na pinapalitan papalitan ko. nila. Tapos sabi nila, hindi totoo naman na medyo ano na Manipis na lang. Sa tagal ng pagpapasa-pasa din kasi eh. All-right. Basta pag nakasimahod yung tatlo, peke na. Peke na yun, for sure. Samantala, ito po, may isa na pong namatay kaugnay ng pagbroto naman ng mga bulusan sa Sorsogon. Ang lalaking biktima nasawi matapos atakin ng hika na posibleng bunga ng pagkalanghap sa abong ibinuga ng bulkan. Nakilalang biktima na si Rolando Pequino Jr. at kaya naman ng Fevox muling nagpapaalala sa mga nakatira malapit sa Bulkan Bulusan na gumamit ng face mask para hindi malanghap ang abo. Sa ngayon, nakataas pa rin ang alert level 1 sa mga Bulusan kaya ang mga residente pinagbabawalan pa rin na pumasok sa malugan na sakop ng 4-kilometer permanent danger zone sa paligid ng bulkan. Pero ingat din kayo pag tuloy-tuloy yung ganyang ash, yung bubungan nyo, baka mahina. Oo. Bibigyan tulog kayo, hindi Bigat nyo alam, din. gano'n nakabigat yung bubungan nyo. Samantala, isa na namang pagawaan ng paputok ang nasunog sa probinsya ng Bulacan. Kung nitong Lunes, isang tagong fireworks factory sa Angat, Bulacan ang nasunog. Ngayon naman natupok ang isang pagawaan ng Quitis sa bayan ng Baliwag. Bago magkasunog, nagkaroon din daw ng pagsabog sa naturang pagawaan ayon sa Bureau of Fire Protection. Maswerte namang walang nasawi o nasaktan sa pagsabog at sa sunog. Sinasabing may nagsisigaraw ng palay malapit sa pagawaan ng Quitis na posibleng naging dahilan ng biglang pagsindi ng pulbura. Ayon naman sa may-ari ng pabrika, lisensyado ang kanilang negosyo at ngayon lang daw nila naranasan ang ganoong aberya. Hindi ba lang ng tao na Bawal dapat. Oo, hindi pwede magsiga doon. Balita mula sa Amerika, gaya ng kanyang mga kalapo, magkaya na kayong mga laban, sold out din ang concert ni 8-time World Boxing Champion Manny Pacquiao sa Lake Tahoe, Nevada. Simot ang mahigit 1,000 tickets para sa Pacman concert. Performance level naman ang supli ng pambansang kamao sa kanyang mga manonood. Siyempre, hindi mawawala ang mga kilig moment nang haranahin ni Manny ang kanyang misis na si Jinky. Pagkatapos ng concert, nagpaunlak pa si Pacman na mag-autograph sa kanyang fans kahit na magapa ang kanyang mga kamao. Happy-happy naman ang mga kababayan natin na lumusob sa concert ang Fighter of the Decade. May isa pang concert si Manny sa Vallejo, California bago umuwi sa Pilipinas umaga ng Sabado. Oh, ma. Sweet naman nila.
Perfect. Ay, sa... Di ba si Jinky kumakanta rin siya? Ganun Singer ba? din siya ata eh, oo. Pero pag solo-solo lang. Kaya ata siya pag-concert. Pag-concert. Ito, challenge na nga para sa mga may alagang aso, ang paliguan ng kanilang mga doggies. Ano pa kaya kung isabak nyo sila sa isang water event? Yan ang target ng isang grupo sa Amerika para sa kanilang audition sa Los Angeles. Hanap nila mga asong di takot mahulog sa tubig at sa halip matapang pang maglaro ng water sports. May 100 aso ang sumabak sa audition. Kabilang sa wet activities doon ay ang duck diving at skimboarding. Uy, hindi naman nabigo ang mga organizers sa paghahanap ng mga disiplinado at hindi takot sa tubig na mga aso. Ang kanilang activity, paghahanda raw sa kanilang palaro, kasabay ng sikat na Rose Parade float na susunod na taon or sa susunod na taon. Ang cute ng mga doggies. So, isa naka-outfit pa na parang surfer. Makisilip naman po tayo sa nakamamanghang Christmas display sa Makati. Ang mga parol kasi doon, animoy nagsasayawan habang kumukuti-kutitap sa tinaguriang Symphony of Parol sa Ayala Triangle. Mahigit 200,000 LED bulbs ang nagpakita ng napakagandang liwanag at tugtog. Ang ganda. Nadaanan ko yung kagabi kasi nagsushoot kami sa may Makati. Dami-daming traffic. tao dyan. Dali ng mga bata. Okay naman, in fairness, hindi naman super-duper traffic, pero na-enjoy naman namin yung traffic kasi sumisilip nga kami kung ano nangyayari doon sa loob. So, Ayala Triangle yan, hindi sa mga mall. Every night yan eh, di ba? Yung show nila hanggang magpasko. Oh, nice. Every hour, no? Every hour. Ito na ba ang bagong COD? Ang pinupromote na talaga doon yung LED bulb. Yun. Yes. Medyo Kasi low mura ang sa konsumo niya. Tapos Yes. yung bulb niya mismo, Safe sa- taon na taon ang binibilang. Minsan 10 years yata bago mapuno. Kaya At saka mahal. safer. Mahal siya pero good investment siya. Tsaka safer siya, hindi siya Umiinit. Ang cost. Yes, exactly. Nice. Malayo sa sunog, kumbaga. you know, ganda. Ang Ganda. Naku, hilong-hilo yung mga nagja-jogging dyan. Marami nagja-jogging dyan eh. Bagsak Okay. na sila, pare. Tingnan natin, yung mga may lakad, kamusta ang lagay ng panahon ngayong araw? Narito po si Laban Juvel. Super happy morning sa inyong lahat at syempre sa ating mga kapuso. Mula po sa pag-asa, may pag-asa tayo ngayong umaga. Dahil ang ating hirit panahon, paayos-ayos mga kapuso. Ang Eastern and Southern Luzon po ay magkakaroon ng cold front na tinatawag. Ito po yung pagtataboy ng malamig na hangin sa mainit na hangin pa itaas na nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Ang Visayas at Mindanao naman, makakaranas sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Hangin naman po yan mula sa Northern at Southern Hemisphere na nagsasalubong sa equator. Nagdudulot din po yan ng ulap at ulan. Kaya po ang Metro Manila, Eastern and Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat-lahat na magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulo. Ang natitirang bahagi naman po ng Pilipinas, bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulo. Ang ating pong sunrise, 5:58 a.m. at ang ating pong sunset, 5:24 p.m. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Happy birthday lang kay Cecil Lardizabal. I love you, friend. Alright mga katambay, ito maki-breakfast na tayo dito sa ating UH Tambayan dahil parang lotto jackpot ang mga gimmick natin today. Ang bida ngayon, ang wagi sa pulutan at snack tuwing bumabiyahe, ang mani at ang kasoy. Ang paggawa niya makikita natin mula sa isang nut and cashew factory sa San Fernando, Pampanga. Yan, yung mga may uric acid, takip muna ng mata. Bibida na sa atin yan ni Monica and Arn. Good morning! Hi, good morning, Susie. Good morning, Lynn. Hi, Monica. Good morning. Good morning. Ako, actually to si Arn, merong prepare sa atin na bugtong. Ay, Arn, ano ba bubugtong yan? pala ako. Isang prinsesa, nakaupo sa tasa. Arn naman, bagong-bago naman yung bugtong mo. Parang lahat naman ng tao alam yan. Eh di kasoy. Hindi, Pero ito, Monica. Arn. Tinitest ko lang ang memorya mo. Lumulusot ka pa. Pero Arn, alam mo ba kung paano gawin yung kasoy? Yan ang papahula ko sa'yo, alam mo. Mamaya. Yan, correct. Yan actually nga, alamin nga natin this morning. Dito sa Cashew and Nut Factory, dito po yan sa San Fernando, Pampanga. And dahil nga Christmas is just around the corner, mga kapuso, eh talagang perfect na ito na ipanregalo para sa ating mga mahal sa buhay. Just make sure na ilagay yan sa
magagandang box tulad ito Mura na na, sa natin. And correct, yun ang pinakamaganda dyan. Mura pa, di ba? At pwedeng gawing personalized dahil tayo mga Pinoy, lubhang mahilig dito sa kasoy at sa nut nga. Alright, at para mas mga kapuso natin na interesadong gawin itong negosyo, syempre, hindi na rin natin palalagpasin ang pagkakataon na alamin kung paano ba ginagawa itong napakasarap at napakabango na nut and cashew nga dito, of course, sa factory dito pa rin sa San Fernando, Pampanga. Kaya lahat ng yan ating pag-uusapan sa pagbabalik po na unang hirit. Back to studio muna. Okay, makikigan, tambay lang kasama ang paborito yung